Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Uncle TV ulit nagbabalik. Ayun, ang video na to, happy natin kay Pinoy Celebrity Updates. At pasingit na rin tayo sa ating channel. Paki-subscribe, like, comment at paklik na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun, maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Thank you po sa inyong mga suporta. Yan, charot. Ayan, wala na tapating wala na patubig-tubig pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Charot. Hello mga ka-legit Davercats, panibagong updates po tayo patungkol po dito sa Tape Bulagta kung saan inamin po nila or legit no na magsisimula na ang malaking pagbabago or babaguhin nila sa kanilang programa. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ito no, dahil pagpasok nga ni Atasha, no, na talaga nagtatraining hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po ito, yung pagpasok po at yung pagbigay, no, pagbubulaga nito pong si Atasha dito po sa EAT na pinakabagong host at pinaka-Gen Z na host, ano. Dahil talaga masasabi mong baguhan talaga ito dahil wala pa po ni isa na mga tinatanggap na proyekto to. Talagang ang EAT pa lang ang una na mga projects na tinanggap niya. Una dahil po sa magandang kredibilidad, no, ng TVJ, and at the same time alam po niya na talagang dito siya sa legit. Kahit po sinong noon time ay hindi niya tinanggap, kahit saang noon time po siya kunin ay wala po siyang tinanggap na offer kung hindi sa EAT lang. So talagang good choice ang ginawa po ng mag-asawang Aga Mulak and Miss Charlene Mulak na talagang pinag-usapan. Ayan, pinag-usapan ng ads. Wait lang. Try new premium Caltex Power Diesel with 2 times more diesel cleaning Teflon to help sustain maximum diesel power. Always at your peak. Usapan online. Nag-trending din po yung mga reactions ng kanyang mga magulang matapos silang mapanood at pinasalamatan nga na mag-asawang Aga Mulak at Charlene Mulak ang TVJ and EAT, no, for accepting their daughter, yung half na twins ni Andres Mulak, ano. At syempre po kasabay ng kanyang pagpasok nga nag-trending din po ito pong balita na talaga namang kabi-kabila ang news online na sinasabi nga na magbabawas na daw ng mga daily hosts ang Eat Bulaga at may cost cutting na, no. Sinabi po yan ng Abante, Remate, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, yan sa lahat po ng mga social media platform. Meron pa nga pong title na parang parang Eat Bulaga, sabi niya gano'n, nagtatabas na. So, tapos syempre kasabay po ng ganito mga news online, nagkaroon po ng spekulasyon na maaaring isa sa mga biggest reason or legit na rason kung bakit sila nagbabawas ng mga tao dahil nagko-cost cutting po sila. Na bagay na pinabulaanan ni Atty. Maggie Abraham Garduque kasi isa sa mga vlogger na nagtanong sa kanya sa Marikina Regional Trial Court kahapon, tinanong po yung issue na ito. Syempre, pinabulaanan to ni Atty. Maggie dahil hindi niya naman po talaga aaminin yan sa publiko dahil syempre, meron po tayong tinatawag na pride. Hindi po nila pwedeng ibaba yung kanilang sarili dahil maririnig sila ng mga advertisers. Kailangan mabango sila sa paningin, no, ng mga advertisers. So dahil po dito, ito po yung bagay na babaguhin nila. May strategy sila ngayon. So kahapon po nakita natin na talagang nakadamit na pang formal itong si Buboy, tapos po si Betong Sumaya, ayan. So, kung normal na nakikita natin sila araw-araw na parang normal lang din yung kanilang mga damit, yung kanilang mga forma, but this time, iniba.
Pakulo. Marahil naisip na rin nila ito, hindi lang para mag-cost cutting dahil alam nila na hindi talaga gets at hindi talaga sila sinusuportahan. So kailangan nilang mag-reinvent, kailangan nilang mag-create ng panibagong panlasa para sa mga manonood. Ayan, so nakadamit silang pangmayaman. So talagang pinaghandaan po nila kung paano sila ipe-present ng tape bulagta, no? Dahil gusto po nila na mas bumango, mas gumanda pa, no? Pero in reality, wala naman talagang 100% support na nakukuha. Siguro pinanonood lang po sila ng mga netizen, hindi dahil supporter sila, pero dahil parang parang naku-curious lang Manonood lang para really mag-obserba. happening, no? What's really happening inside that show. Yes. At nakita naman natin na sa online man yan at sa Free TV, super bagsak naman talaga ang kanilang mga rating. At syempre, to the rescue naman po itong si Atty. Maggie Abraham Garduque. Sinasabi niya na hindi raw totoo na nauubusan na sila ng ads. Sinabi nila na almost 1 hour and 45 minutes daw na meron silang advertisement na parang hindi naman natin nararamdaman. Kasi kung i-compare po natin yan sa advertisement na meron po ang EAT at It's Showtime, malayong malayo po sa realidad yung sinasabi nitong si Atty. Abraham Garduque. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, yun po yung kanilang strategy para po talagang hindi sila iwan ng mga advertisers. So, meron pong isang nag-comment dyan sa comment section, sinabi niya na iniba yung strategy. Sabi doon, ginaya daw nila yung strategy ng GMA Entertainment. O yung gagawin that's entertainment pala. Style My Monday group, Tuesday group, Wednesday group, Thursday group, Friday group, tapos yung Sabado doon sila kompleto. So, pinapaganda lang talaga nila eh. Kumbaga para mas pleasing pakinggan. Mas kapani-paniwala na talagang na talagang na hindi sila nagbabawas. Kung hindi, ginrupo-grupo lang sila. Ang dinadahilan kasi ni Miss Abraham na karamihan daw kasi sa mga host di umano nila na mula daw na naging host ng It Bulaga or nitong generic Bulaga, dumami na daw yung kanilang mga projects, yung mga offer, which is bagay na hindi pa rin makapaniwala ang lahat kasi hindi naman po ganun kasikat yung ibang mga host, diba? So yun po yung kanilang pinapalabas nitong si Atty. Maggie Abraham Garduque. So dahil po doon, yun yung kanilang strategy, babaguhin nila yung strategy nila. Kung araw-araw napapanood nyo si Paulo, kung araw-araw napapanood nyo si Yorme sa G Sagedli, ang alam ko kasing regular host lang talaga itong si Cisco, tsaka itong si Paulo, kasi sila po yung meron pong kontrata sa tape, long-term contract sa tape bilang host nga nitong brand ng generic Bulaga, no? So yun po yung ilan sa mga pagbabagong magaganap. So tignan natin, no, after a month kung makakatulong ba yung biggest changes na ginagawa nila. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po dun sa ating last update kahapon, na kung saan hindi pinagbigyan, no, ng korte ito pong si Mr. Romeo Haloso Sr. sa kanyang request. Sabi ni Bengbeng Santos, sa American Got Talent, yung gymnast nakasabit ang lubid sa leeg habang nasa air. So hindi naman pag-suicide lang yon. Kung sana sinabi ni Joey lubid na hindi naman True. Ito naman po yung issue patungkol po dun sa lubid issue ni Master Henyo na hanggang ngayon, yun pa rin po yung pinupukol nila dito. Ayan, pinupukol yung ads po kay Mr. Joey De Leon na pinapaimbestigahan na rin naman ng MTRCB. Sabi naman po ni Manshi Marie Arellano, wala namang sinabi na sinasabit sa leeg ng tao, kundi mga bagay na sinasabit sa leeg. Mapatao o hayop, pwede yung kalabaw, mga baka at iba pang gumagamit ng lubid. Kahit ako, may sasagot ko din yung lubid habang nanonood ako. Ang babaw naman. Ay, true naman. Kaya nga, true, no? Kasi po syempre teka lang, napakababaw yung sinasabi na reviewin daw ng MTRCB. Nako, saan ba doon yung violation? Kinukumpara pa nila sa kabila, yung kay Vice, grabe yun, sobra-sobra yun. Tapos may mga pending pa na mga kaso sa MTRCB, kinukumpara pa nila. So yun, this po sinasabi nila na ipasuspindi yung 80 at saka si Joey De Leon. Wala naman na issue doon, yung lubid. Napanood ko yung wala naman sinabi na iba. Lubid lang. Ay, Diyos me, marunong talaga mga kalaban.
Tara, tuloy na natin. Siyempre, ang nangyayari, katulad po ng sinabi ng ilan sa mga showbiz insiders, ang nangyayari po ngayon sa noontime, very hot eh. Ang tinitignan talaga at Mali. binabantayan yung pagkakamali ng bawat isa. So, yun po yung talagang very alarming, ano. Kaya konting kibot, isusumbong nila sa MTRCB. Sabi naman po ni Ma'am Michelle Amor, sabi niya, what a lame excuse ni Halos Ho Sr. who has rap shit. I also use a cane dahil may osteoporosis ako and had undergone a left knee surgery and my right knee is also scheduled to undergo the same surgery. At the same time, diabetic ako but I don't make excuses na hindi ko mararating ang gusto kong puntahan. To top it all, I still drive my muscle car going grocery and visiting my son's family which is 70 miles one way from my house. Also, very active ako going around for political reason. With regards to my weekend visit to my son's family, I made it a choice for me to visit them instead of them visiting me for the simple reason that is good physical therapy for me. In short, laban lang ng laban, diba? OMG, as usual, these losers are making every statement of PAT a big deal. True. Takot lang yan si Halos Hos. Kasi alam niya na hindi yung sa kanya yung trademark na ipit bulaga. Wala siguro masasagot. Yun po kasi yung excuse nitong si dating congressman na Romeo Aloso Sr. na nire-request niya po sa korte na kung maaari po siya mag-testify using yung through sa Zoom na bagay na hindi po pinayagan ng korte kasi ang dinadahilan nitong si congressman at Romeo Aloso Sr. yung kanyang health issue. Pero hindi po kinatigan ng korte yun. So kahit po talagang pipilay-pilay siya at hindi na po siya halos makalakad, kailangan niyang pumunta mismo doon po sa Marikina Regional Trial Court. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and Wala talaga tong ismusa kalaban ng TVJ. Lahat na lang gagawa ng issue, pati lubid pinagtiyagaan. Nako, Diyos mio, Marimar. Hala, hindi nyo matitibag talaga kasi boom na talaga. Sikat na yung ATTVG. Kaya hinahanapan talaga yan ng mga butas. Tinitignan lang yung mali, diba? Diyos mio, Marimar. Ayan. Kung kayo pala bago sa ating channel, pag-subscribe, like at pa-click kayo sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. And guys, hanggang dito na lang po. Huwag kalimutan i-subscribe natin si Pinoy Celebrity Updates. Hanggang dito na lang at God bless po. God bless po sa inyo. Keep safe kung saan man kayo laging naroroon. Ayan. Babush!